Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, at sa mga nasa abroad na nagsisimba via online. Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo pa rin ay nasa tema ng pag-alis o paglisan ni Jesus. Review nga tayo. Bakit aalis si Jesus? Ayan, no? Babalik na siya sa kanyang Ama. No? Kaya 2 linggo mula ngayon, ipagdiriwang natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At araw-araw, simula nung Lunes, patuloy na nagpapaalam si Jesus. Kung kahapon, nag-iwan ng bilin si Jesus na 3 beses niyang inulit. Ano nga yung bilin ni Jesus kahapon? 3 beses inulit, nalimutan nyo na. Oh, manatili. Oh, sabihin nyo nga. Naalala nyo na, di ba? Kahapon sabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Oh, nalimutan nyo na. Paano ba yan? Oh. Kahapon, nagbilin si Jesus sa kanyang mga alagad na manatili sila. Alam kasi ni Jesus pag alis niya, magkakanya-kanya na sila. Alam kasi ni Jesus na pag alis niya, babalik na sila sa dati nilang buhay. Alam ni Jesus na walang mananatili. Kaya nga kahapon, 3 beses niyang pinaulit. Sinabihan, binilinan ang kanyang mga alagad na manatili. Ngayong araw na ito, hindi naman bilin ang iniiwan ni Jesus sa kanyang mga maiiwang alagad, kundi siya ay nagiiwan ng utos. At ang utos ni Jesus, mag-ibigan kayo. Mag-ibigan. Sabihin nyo nga, gaya ng sabi ni Jesus, ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ibigin ang isa't isa. At ang basihan ng pag-ibig na iyon ay ang pag-ibig ni Jesus. Hindi sa paraang alam ng mga alagad,
kundi sa paraang pag-ibig ni Jesus. Ayon kay Jesus, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ang tunay na pag-ibig. Yung kaya mong ialay ang sarili mong buhay para sa kaibigan. Hindi sinabing para sa nanay, hindi sinabing para sa tatay, hindi sinabing para sa Diyos. Kasi kung para sa pamilya, madali. Di ba? Hello. Kung para sa anak, madali. Kung para sa Diyos, madali. Pero ano sabi? Para sa kaibigan. Ano yung kaibigan? Hindi mo kaano-ano. Hindi mo kadugo. Hindi mo kapamilya. Pero kung kaya mong ibigin ang iyong kaibigan na nag-aalay ng sarili, iyan ang tunay na pag-ibig. Nag-aalay. Sabihin nyo nga, ito ang klase ng pag-ibig ni Jesus na tinuturo niya sa kanyang mga alagad. At hindi lang basta tinuturo, kundi ibinibigay sa kanyang mga alagad. Isang pag-ibig na kayang mamatay at mabuhay. Pag sinabing nag-aalay, hindi lang ibig sabihin nito kaya mong mamatay. Maliwanag? Hindi ibig sabihin nag-aalay ka ng buhay, kaya mong mamatay. Kundi dapat kaya mo ring mabuhay para sa iyong iniibig. Yung mamatay, ibig sabihin, ibinibigay mo ang iyong sariling buhay. Tama? Yung kaya mong maghirap para sa iyong minamahal. Kaya mong magtiis. Kaya mong masaktan. Kaya mong protektahan. Yung ibibigay mo kahit sarili mong buhay. Yan ang pag-aalay. Yan ang ibig sabihin ng mamatay. Pero, ang ibig sabihin ng mabuhay, yung magbibigay habang nabubuhay. Magbibigay habang nabubuhay. So ano yung mabubuhay para sa minamahal? Yung gagawin mo lahat habang nabubuhay. Yung sisikapin mo na hindi ka magkasakit para maalagaan ang iyong minamahal. Yung sisikapin mong na gawin kang malakas para lagi kang andyan. Yung mamatay, minsan, yun lang ang nasa isip natin. 'Di ba? Pero hindi ba, kailangan mo ring mabuhay para sa iyong minamahal? O lalo na, no? Bata pa ang mga anak mo. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Ha? Kailangan mo magsumikap. Kailangan mo magtiis. Kailangan mong mabuhay. Yung mamatay, ibig sabihin, ibinibigay ang sariling buhay. Pero yung mabuhay, ibig sabihin, magbibigay habang nabubuhay. Ano ibig sabihin nung mabuhay? Yung gagawin mo, ibibigay mo habang ikaw ay nabubuhay. Sa madaling salita, ang tawag sa pag-ibig na ito ay sakripisyo. Sakripisyo. Kung titignan natin ang kahulugan ng salitang sakripisyo, ito ay ang pagsuko sa isang bagay para sa mas higit na dahilan. Ulitin ko, ang sakripisyo, pagsuko sa isang bagay para sa isang higit na dahilan. Halimbawa, no? Pagsakripisyo, no? May pambili ka ng pagkain. No? Kung ikaw magulang, bibili ka ng pagkain. No? Lalo na ngayon, ang taas ng bilihin. Kaya sigurado, kapos ang pambili. Di ba? Oh. Pero, kahit kapos, anong gagawin mo? Uunahin mo na lang yung anak mo. Yung anak mo na lang muna ang kakain bago ikaw.
sinusuko mo ang para sa sarili mo para may maibigay ka sa anak mo. Yan ang sakripisyo. 'Di ba? O halimbawa, may pera ka, no? Hindi ka na lang magsusugal. No? Kasi anong gagawin mo? Kaysa ipangsugal mo, pambaon na lang ng anak ko to. 'Di ba? Kasi sasabihin mo, libangan ko ang pagsusugal eh. Dahil may anak ka, magsasakripisyo ka. No? Hindi ka na lang maglilibang. No? Iisipin mo na lang kapakanan ng anak mo. No? Hindi. Anong ginagawa natin? No? Meron ka naman palang pangsugal, pero wala kang pambaon sa anak. Hello? May kilala kayong ganon? Tapos anong gagawin mo? Yung pambaon ng anak mo, i-scholar ko na lang kay Father. Ihingin ko na lang sa simbahan. Ang galing, ano? Sakripisyo ba yon? Hello? Di ba? Yung nanay na nagsasakripisyo, yung hindi na bibili ng para sa sarili, ibibili para sa pangangailangan ng anak. No? Yung kakalimutan mo ng yung sarili, maibigay mo lang ang pangangailangan ng yung anak. No? Kung magulang ka, dapat ba? Iniisip mo pa ang iyong paglilibang? Iniisip mo ba ang iyong kapakanan? Well, pwede naman, pero unahin mo na ang anak. Ganun ang ibig sabihin ng mamatay. Ganun ang ibig sabihin ng mag-alay ng sariling buhay. Pero, hindi lang yon. Kailangan mo ring mabuhay para sa iyong anak. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mong gawing malusog ang sarili mo. Kasi kung mamamatay ka, sino may iwan sa anak? Di ba? Kaya hindi ka dapat kain ng kung anong gusto mo. Iniisip mo rin, mabubuhay ba ako nito? Naintindihan mo yon, Tay? Ha? Di ba ganon? No? Hindi ka basta inom ng inom dyan sa kanto. Kasi, isipin mo, pag ininom ko ito, mabubuhay ba ako nito? At pag namatay ako, paano na ang iyong may iwan? Kahit yon, sakripisyo, yung kating-kati ka na uminom. Pero dahil iniisip mo ang anak mo, hindi na ako iinom. Kating-kati ka na magbisyo. Dahil iniisip mo ang pamilya mo, hindi na ako magbibisyo. Kasi kailangan pa ako ng pamilya ko. Kailangan pa ako ng minamahal ko. Yan ang ibig sabihin ng sakripisyo. Pagsuko sa isang bagay para sa mas malalim na dahilan. Hindi ka nabibili ng lipstick para sa malalim na dahilan. Pangkain na lang. Hindi ka na magsusugal para sa mas malalim na dahilan. Pambaon na lang. Hindi na ako magbibisyo. Susuko ko na to. Para sa mas malalim na dahilan. Para mas mabuhay pa ako. Yan ang ibig sabihin ng pag-ibig. Kaya, kung sinasabi mong ikaw ay umiibig at hindi ka marunong magsakripisyo, hindi ka umiibig. Anong ginagawa mo? Kapritsyo. Ano yung kapritsyo? Yung gagawin mo lang dahil gusto mo. Gusto ko lang magjowa, gusto ko lang mag-asawa, pero hindi mo naman kaya magsakripisyo, kapritsuhan lang yan. Kaya kung hindi mo kayang mamatay at hindi mo kayang mabuhay para sa iba, hindi ka umiibig. Ito ang utos ni Jesus. Mag-ibigan kayo. At ito rin yung nagawa ni Bernabe at San Pablo sa ating unang pagbasa. Anong ginawa nila? Sinuko nila ang kanilang buhay para kay Jesus sa pamamagitan ng pagtuturo at pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa halip na mabuhay sila para sa sarili, ginamit nila ang kanilang buhay para sa pananampalataya. Ang galing ng mga alagad na ito. No? Pwede namang sa kanila lang yung buhay nila eh. Pwede namang gawin nilang lahat ng gusto nila sa buhay nila. Pero dahil may pag-ibig sila kay Jesus, sinuko nila ang kanilang buhay para sa pananampalataya.
yan ang sakripisyo. At ganyan ang pag-ibig na gusto ni Kristo. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ay nagbibigay ng aral at hamon sa atin. Aral kung paano mahalin ang iba at hamon kung paano ialay ang sariling buhay para sa iba. Amen? Amen.